Hey guys! Welcome back to my channel, and for today, meron na naman tayong bagong video! And this video will be all about my job being an online English teacher. So sa video na to, isasama ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung ano bang mga ganap. Paano nga ba nag-work ang pagiging online English teacher? So paano ginagawa ang trabaho? Kanino ka employed? Paano ka nakakaroon ng mga estudyante? Paano sumasahod dito? All in all, ano nga ba ang buhay ng ESL teacher? So tara! So, ganito ang itsura ng tutor's website natin. Merong mga daily schedule, weekly schedule, nandyan yan sa gilid. Tapos, ito ang aking weekly schedule. Pag nakalagay na completed, ibig sabihin nagawa ko na yan. Yung mga naka-close na naka-gray out, ibig sabihin yan yung mga inopen ko, pero hindi siya na-book. Kasi, madaling araw na ngayon. So, konti na lang talaga yung mga estudyante ngayon. Tapos, ito, pag naka-ready siya, ibig sabihin, 30 minutes before, nire-ready mo yan, kiniklik mo yan, para makapag-klase ka. Pag hindi mo yan na-ready, or hindi mo yan na-click, maka-cancel automatically yung klase mo at mape-penalty ka ng malaki. Pag naka-blue yan, ibig sabihin, naka-ready siya, pero hindi pa siya naka-book. Pero kapag naka-green yan, ibig sabihin, ready na siya at naka-book siya. So, may klase ka na talaga in 30 minutes. So, ito naman ay open. Open, ibig sabihin, hindi pa rin na-reserve. Pag na-reserve yan, yung open na yan, magiging ganito. So, itong reserve na to ay klase ko bukas. So, ganyan ang itsura niya. Pupunta tayo dito sa payment information. Mga nakalagay lang dyan ay nung unang beses lang ata akong naglase nito na 40-60, kaya 198 lang yan. Tapos ito ay 1,998. Yan yung mga pinaka-last ko. Papakita ko sa inyo yung website kung saan pwedeng mag-feedback yung mga estudyante namin. So, makikita niyo dyan, ang pangalan ko dun sa website ng Dibo. Pwede niyo siyang i-translate. So, may mga ratings dyan. As of the moment, ang ratings ko ay 4.56. 5 yung pinakamataas. Tapos, dito sila pwedeng mag-book. Reservation available. Meron ditong specifications na tinitake nyo kung different materials to. Specialty ng isang teacher. So, meron ditong Let's Go support. Merong TOEFL for kids. Yung TOEFL ay para sa mga businessman, mga estudyante. Yung Let's Go ay para sa mga kids. Tapos, yung mga evaluation comments ay here. 2017 pa yung comment na yan. Tapos, meron tayong video dito para i-book ka ng mga estudyante. Ito ang tinatawag na tutor dashboard. So, nandito mga announcement. Kunyari, yung lesson flow simplifications. Nandiyan yung buong details na ginagawa ng company. So, mahirap din talagang maging ESL teacher kasi usually, puyatan ito mga besh. Sa gabi talaga sila malakas mag-book. And kahit bago ka pa lang, mabubook ka agad yung inopen mo na klase kapag gabi ka nag-open. Kasi ang dami talagang estudyante pag gabi. Sa akin, hindi masyadong challenging kasi night owl talaga ako. Hindi ako morning person. Kaya okay lang sa akin na gumigising ng hapon at natutulog ng madaling araw. Medyo kabalikaran sa asawa ko. As you can see, ayan, tulog na siya. Tulog ang asawa ko at ako ay nagtatrabaho. Usually, what I do kapag may mga putol-putol yung mga klase ko, or kunyari, may klase na reserve, tapos hindi na reserve, tapos na reserve, 30 minutes na tambay. So, para mag-kill ng time, ang ginagawa ko ay sa stream ng videos, nanonood sa YouTube. Usually, pinapanood ko mga vloggers na favorite ko, BNT, Lloyd Cadena, Michelle D, Alex Gonzaga, Jamil, mga favorite kong vloggers. Minsan naman iFlix, kasi may libreng iFlix ang aking internet. Korean drama, para kinikilig tayo habang nag-aantay. Bastos, kakainis. So, ganyan ang ginagawa ko para hindi tayo lamunin ng kalungkutan. Tapos, after nun, babasa na ako ng Bible, tapos woman of word, bago matulog. So, papakita ko lang sa inyo yung mga klase ko ng mga nakaraan. So, this was last week, Sunday 10. So, pag nakalagay no show, it means na-book yung klase pero hindi dumating yung estudyante. Paid ka pa rin dyan, kaya ang nakalagay dyan, no show. So, guys, ayan na, na-book pa rin siya. At right-click, let's open kung sino ang estudyante na to. So, ayan ang details ng klase namin mamaya. Meron pa akong 10 minutes bago magklase. Ang gusto niyang lesson ay Original Materials, Conversation Topics. Siya ay taga Brazil. Portuguese siya. So, buksan natin yung lesson page. So, may 10 minutes remaining pa tayo bago siya dumating. So, ngayon, meron na lang tayo 1 minute bago mag-start yung klase ko. Ang gamit ko ngayon ay earphone instead of a headphone with an external microphone. Kasi, pag masakit yung ulo ko, earphone na lang din ginagamit ko. Pero usually, dapat talaga headphone with external microphone. Requirement yan. So, ito na. Malapit na ako magklase.
Hello? Yes, I can hear you. How about you? Can you hear me? Oh, just a moment. Okay. Okay, so by the way, my name is Jazet and I will be your English teacher for today. So what is your name? How would you like me to call you? Oh, sure. Okay, so would you like me to, why don't we use this? Are high school seniors too immature to make career decisions? Would you like this? And why don't we start our lesson with exercise number 1, which is agree or disagree. So you just have to give your opinion about this statement. Okay? Yes, susceptible. Or of their age as well that surrounds them. Mostly their classmates, their friends. Okay, so maybe we could have one last question before we end our lesson. So high school seniors are not mature and old enough to decide on their career. Yes. Yes, because they are very impulsive. So they want this. So unfortunately, Michelle, we don't have more time for today. So thank you so much for a very healthy conversation with you today. And I really hope to see you again next time. Wish you will have a great day, okay? Thank you, bye-bye! So guys, ganun yun. Tapos lang ng klase ko at Brazilian. Usually Brazilian kasi sa kanila maaga pa. Pagkatapos ng klase, kailangan natin isubmit itong mga lesson notes na ito. So kapag natapos na siya, you just have to submit it. And then, sasabihin dyan, submitted successfully. So now you can close it. Close. Then leave this lesson room. And then, magiging nakalagay dyan ay completed. So basically guys, that's just it. That's how my online job works. And if you are probably intending to apply, maraming mga ESL companies dyan na nag-offer ng magagandang rates. So you could just search them or check them out. Basically, ang requirements lang dito ay marunong ka mag-English, may stable na internet ka, may laptop ka, meron kang headset with microphone, and meron kang space sa bahay nyo kung saan mo pwedeng gawin ang iyong pagtuturo. So, ganun lang. Sobrang dali lang nito. And if you like this video, please don't forget to click like and share it with your friends. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo pang makapanood ng ibang videos, please click the subscribe button and the notification bells para ma-update ka sa mga every uploads ko. So, thank you so much guys, and I will sleep now. Good night! Bye!